Deboto lamang ang makakaunawa niyan. Oh, kayo malakit ha! Huwag kayo malakit! Pag hindi ka deboto, kukwestiyonin mo yan. Makipagbalyahan, makipagtulakan, okay kami dyan. Pero yung mga spray, hindi ugali ng deboto yan. Hindi ugali yan ng namamanata kay Nazareno. Pero sa PNP siguro meron. Ayon naman sa MPD, kung may mga ganitong insidente, maghain ng formal na reklamo sa pulisya. Pero malabo raw itong gawin ng kanilang mga pulis. May kataip na buka, hindi mo kaya kung gagawa ba ng tama o mali yan. Deboto sa deboto lang ang makakaunawa. Dahil ang poon ay para sa lahat! Pero kung ang mga nakatatandang deboto ang tatanungin, ibang-iba na daw ang translasyon ngayon sa kinagisnan nila noon. Dito sa Quiapo, may kasabihan tayo, deboto lang ang makakaunawa sa kapwa deboto. Sapagkat kapwa deboto lang ang nakakaintindi sa kasamahan niya. Preparing na tayo ngayon para sa Translasyon 2026. Maraming video na naglalabasan ngayon na ang gobyerno ay isa sa gaganap ngayon sa paglabas ng karosa sa grandstand. Past week o past a month, bigla nagkaroon ng biglaang meeting na parang ang sabi nga ay parang taon-taon na lang wala kayong solusyon. Ito ay opinion ko lang naman to na sabi ko nga, ultimo rin sa mga kapwa natin deboto na hindi ko inihimok na ang mga deboto ay kalabanin ang gaganap na kapulisan sa paglabas ng Nazareno. Parang may pagkompetensya tayo, may pagbalyan, hindi. Pilitin natin na ipaunawa sa mga leaders natin sa gobyerno na deboto sa deboto lang ang makakaintindi nito. Deboto lamang ang makakaunawa niyan. Kumbaga magkaroon tayo ng boundaries. Kumbaga pwede andyan, salamat palagi po kasi andyan ang mga gobyerno natin para bantayan tayo at gabayan tayo. Pero ika nga, during translasyon o sa oras ng pananampalataya, dapat pa rin talaga na deboto sa deboto lang ang dapat gumanap dyan. Taon-taon, isang kalahating taon, 6 months na pinaghihirapan ng planning every year ang pagprepara sa isang translasyon. Ilang linggo, buwan, na umaattend kami ng mga papatawag ng Quiapo, ng mga ihos, para pagtulungan na may sagawa at may ayos ang posisyon ng Nazareno. So, sa nakita nga natin ganyan, ang mga ibang kapulisan naman dyan ay hindi naman deboto. So, ang isip ng iba dyan, parang ang utak nila ay parang rallyista. Sabi nga, di ba, deboto sa deboto lang yan. Kung iniisip nyo na kami ay naiipagsakitan sa kapwa namin deboto, hindi. Isa ang patunay yan na buhay nga si Kristo. Kaya hindi kami magkaugaga, magkasugat-sugat yung paa, puyat na puyat, walang kain, walang tubig. Dahil nagsasakripisyo nga kami kada lalabas ang puong Jesus Nazareno. Dahil yun nga ang tunay naming pamamanata taong-taon na tulad nga yan na kapag nahahalukan ng parte ng gobyerno, nagkakaroon ng girian kasi hindi naman lahat dyan ay deboto at hindi talaga deboto. So iniisip nila kapag nagkakaroon ng pitpitan, siksikan, nasagi, natulak, nagkaroon ng pisikalan, iisipin nila ay ang intensyon kagad nila ay kaguluhan. Hindi. Kaya nga hindi magkaugaga ang mga deboto. Paano umakyat, paano tumagal, gaano katagal bumabad sa lubid, gaano katagal bumabad sa paminggaan, sa andas, may posisyon at may uwi ang Nazareno sa simbahan ng gaano katagal na posisyon. Hindi naman ako against sa government, hindi naman ako against sa kapulisan eh. Masaya nga lagi kami, no? Tayong lahat, dahil andyan pa rin ang pagtulong at paggabay ng mga kapulisan sa pamamanata natin. Kaya rin naman kami pupunta palagi sa kapistahan ng Nazareno o tuwing Biyernes Santo. Dahil meron tayong kanya-kanyang hinihiling. Meron tayong kanya-kanyang problema ang pinagdadaanan. Kanya-kanyang pagkakataon, paano magpasalamat. Pero gayon pa man, sa maiksing kwento, mahirap ipaliwanag talaga yan kapag hindi ka deboto.
Deboto sa deboto lang talaga ang makakaintindihan. Kaya ano na lang kasi, na tuwing kapistahan ng Quiapo at mahal na araw, ihos at deboto ay pagkatiwalaan nyo palagi. Hindi naman kayo masama, hindi naman kayo against. Pero sabi ko nga, hayaan ng deboto sa deboto na lang ang maglayag sa poong Jesus Nazareno. Yun lang, balansehin lang na natin. Dahil sabi nga, Nazareno lang din naman lahat ang pinunta niyan.